So hello guys and welcome back again dito sa aking channel. So in this video is sisimulan na natin yung pagpagawa sa mga pond natin dito sa likod. So magre-renovate na tayo guys ng koi pond natin. Yun pala guys, pinatatambakan natin yung mga pond para yun hindi masyado malalim kasi sobrang lalim ng pond na to. 3 hollow blocks. And then nahihirapan ako mag-drain ng tubig, and then magle-layout na rin tayo ng mga piping din sa ilalim para hindi tayo mahirapan pag nag-drain tayo. So ito guys yung pinapahukay namin is gagawin tong septic tank. So dito magde-drain lahat ng tubig na galing sa mga pond na yan. Para walang kumbaga safety tayo sa mga kapitbahay natin. So walang tubig na dadaan sa mga bakuran nila. So yun guys, sisimulan natin yan. On process na yung mga pan natin. So ito yung itsura niya nung hindi pa natin nasimulan. So tatambakan yan, patatambakan natin. Titirahan natin ng 2 hollow blocks na lang yung lalim niya. So nung sa ganun, pag nag-drain tayo, is matic drain talaga yung tubig. Kasi pag ganyan kalalim guys, tapos mag-piping tayo dyan sa ilalim, and then parang nahihirapan ako. Sobrang lalim talaga, and then magastos sa tubig. And hopefully guys, after 3 days is kumbaga tapos na siya or yari na siya. So tutulungan ko na lang yung kapatid ko dito sa paggawa. So yun, tapos pangalawang araw, medyo nabuo na yung hukay and nakasiting na. And dito ngayon, nagli-layout na nga ako dito guys ng piping. So nagli-layout na ako dito ng mga pipe sa ilalim para pag nag-flooring tayo is wala na, kumbaga diretso-diretso na yung galawan. So lahat yan may piping. Ay nako, kumbaga nakakapagod din basta kumbaga nagsisimula ka pa lang. Para nakakapagod. Pero pag natapos na to is medyo kumbaga maluwag na sa pakiramdam. Kasi kumbaga isahang gastos na lang. Wala na tayong i-renovate pa tulad ng dati is trapal. So within 1 year yung trapal nabubutas na, or minsan hindi pa abot ng 1 year pag nasa outdoor ang trapal. Pero pag indoor yung trapal pan natin, talaga tatagal. Pero pag outdoor, so 1 year medyo na siya, marupok na siya. Pero yun guys, nakakatulong din yung trapal mahigit 1 year yun ng trapal dito. And ito guys, pang 3 araw nakatambak na lahat, and yung natabunan na yung mga piping, wrapping na lang ang kulang, tsaka flooring. Tsaka papinish na lang natin to after matapos yun sa kabila. So doon tayo guys, papakita ko sa inyo yung kabila is pinagawa ko na rin. Mayroon ako dong isang pond na pinatatapos. Yun yung gagawin kong kumbaga quarantine tank sa mga koi na mga bagong dating. Doon natin ika-quarantine kasi maliit yung quarantine tank ko doon sa kabila, and then pag medyo marami yung koi, hindi kasya. And then ito guys, may nakaabang na ng mga tubo. Ito papagawan ko dito ng filter chamber. So ito gagawin ko rin itong extra na quarantine tank. So papagawan ko yan ng chamber para maganda. So hopefully matatapos siya this week. So ito natabunan na, naka-flooring na. So safety na yung septic tank natin. Dito na yung mapupunta lahat ng tubig na magdi-drain sa pond natin. So safety tayo. And dito guys, papakita ko sa inyo. Ito yung medyo kalat ngayon. Pinag-insert ko lang yung mga planggana diyan. Mga laman yan is danyo at saka tiger barb. Ito yung sinasabi ko guys na pinapatapos ko na quarantine tank. So ginawa ko is naka-bottom drain siya, and then 2 chamber lang, first and second. So second is yun na yung water pump natin. So may layout na siya, may bottom drain na siya, tagos dito sa pond natin. Tapos ito yung may ito yung may harang na pula, drain yan papunta dun yan budaan. So yun guys, ito yung lalagyan ng motor natin. Kumbaga dito lalagay yung water pump. So pang quarantine natin to para safety yung mga dadating na isda. Kasi
Maliit lang yung karantin ko dito sa kabila. And then yung ginagamit ko is baldi-baldi lang na filter. So pangit tingnan. Kaya ganito ngayon is nakafix na para hindi mahirap. Hindi talaga mahirap pag naglinis ka. And yun, baklas ka na lang. And then tanggalin mo na lang yung mga tubo. Katulad nito. Yan, ito yung gamit ko ngayon is filter niya is baldi-baldi lang. So pangit tingnan. Yan, so upgrade tayo guys ng lagayan para nung sa ganun isahang ano na lang, isahang gawa. Tapos wala na. Yan, maintain na lang tayo ng mga isda. And magparami ng isda. Yun na lang yung iintindihin natin kasi tapos na yung tank. So dati kung nakita nyo to is puro lang trapal pond. So ngayon medyo nag-improve na tayo guys, and hopefully mag-improve pa. Yun, sobrang ganda ng scapes. Yan, ganda ng scapes kasi direct sunlight siya. Yan, so hanggang dun tapos na yan. Yan, so ito na lang yung ano, medyo kalat-kalat tayo ngayon. Yan, tinakpan ko ng plywood yan guys kasi yung semento natatapon sa fish pond, baka madali yung koi natin. So ito, meron tayong koi na natira. Yan, and ito yung pako fish. Dito ko muna sila nilagay kasi nga tinanggal sila dun sa likod. Yan, so napakabait na pako na to guys, hindi nangangagat. Yan, so malaki na siya, around 22 inches yung pako fish. Yan, and yun guys. And ito pala, papadeliver to sa akin mamaya itong forest type na to. Yan, binili na sa atin ng buyer natin. Yan, so yung price niya is 4,000. Yun, package na. Pero sila na lang yung bibili ng ilaw at saka aerator. Yung sa atin is tank, isda, yan, setup. Yun na yun yung dadalhin natin din sa kabila. Yung size ng tank is 24 by 12 by 20. Yun, so iyan na lang yung tatlong matitira sa atin. Is plan ko kasi guys is papalitan ko yan ng mas mababa na tank, and then magsisita pa ako ng panibago kasi pag ganyang kataas 20, baka lumindol bigla is bagsak yan. And then yung koi pan natin is ayun, tinabunan ko muna kasi mayroong nagtatrabaho dito, baka matapunan ng bato habang nagmimix sila ng simento. Yun, and tinakpan ko yun pati yung taas para hindi matapunan ng semento. Pero check natin yung koi natin is yun, steady lang sila dyan muna habang busy tayo dito sa labas. Yun, so hopefully after 1 week is malinis na yung area natin, hindi nakalat. So dati yung lagayan natin is puro lang styro, trapal at saka sirang refrigerator. So ngayon guys is puro na concrete. Yun yung maganda, nag-i-improve tayo kahit konti lang yung ano konti lang yung isda natin, pero breed lang tayo ng breed para upgrade yung lagayan natin. Yan, so ito plan ko sa double deck na to guys. Ito nursery ko to breedingan ng danyo, barbs. Yan, gusto ko i-pull out na yan at yun, focus na lang talaga sa ilalim. Yan, so after 3 days guys, update tayo. Yari na to. Yan, so ito andito na part is balak namin gawing kusina. Yeah. Dito namin lagay yung kusina para habang nagluluto is pagtingin mo dito sa likod is may mga isda. Adik lang, no? Yun. And once again guys, and don't forget again to subscribe on my channel, and thanks for watching again.